Tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanda sa Batasang Pambansa Complex para sa SONA. Alamin na po natin ang latest sa unang balita ni Rhea Santos live. Rhea? Yes, Connie, a comfortable life for all. Inaasahan pong dyan ang magiging tono o yan ang magiging tono ng talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte mamaya sa kanyang ikalawang State of the Nation address. Sa sentro sa tatlong agenda, ito po yung law and order, kapayapaan at kaayusan. Inaasahang mababanggit din itong extension ng martial law, no? At maging ang pagbangon ng Marawi. At kaugnay po niyan, makakausap po natin, Kusog-Tausog Party List Representative Shirney Abubakar Tan. Good morning po, Representative Tan. Welcome po sa unang hirit. Alright, 5 months extension itong martial law. Pero kayo, nung bumoto ho kayo nung Sabado, ang nabanggit nyo, i-extend nationwide ang martial law. Bakit nyo po nasabi yon? Dahil ang rebeldang grupo naman, hindi lamang sila sa Mindanao. Meron ding mga rebeldang grupo sa Luzon at sa Visayas, kagaya ng NPA. Katunayan nga, meron na namang pinatay yung mga NPA. So, pwede itong basis para magkaroon tayo ng martial law, hindi lamang sa Mindanao, kundi pati sa Luzon at sa Visayas. Kayo ho ba ay nakakuha o may sarili kayong intelligence reports na talagang itong mga teroristang grupo o rebelde ay nakapasok na rin po sa Luzon at sa iba pang panig ng Pilipinas? Itong mga balitang ito ay nasa jar ito. Kayo rin, mga media, ang nagbabalita ng mga nangyayaring ito. Pero syempre, yung how credible are those intelligence reports na talagang it might create panic also. Ang suggestion nyo is nationwide martial law. Ano hong naging feedback ng mga kasamahan nyo sa Kongreso when you suggested this? Actually, gusto din nila. Yung mga, after ko nagsalita, pagkabalik ko sa upuan ko, ang mga katabi ko naman galing din sa ibang probinsya, mga galing din sa Luzon at sa Visayas, sa mga kongresista. At nagustuhan naman nila yung sinabi ko na mag-martial law tayo, hindi lamang sa Mindanao, kundi pati sa Luzon at sa Visayas. Hanggang saan nyo po planong dalin ito? Nakausap nyo na ho ba si Speaker Alvarez tungkol dito? Actually, wala pa ako nakakausap about it. Kasi ngayon medyo busy pa tayo sa SONA. So siguro after, sana kung makakausap ko yung House leadership, magkoconsult ako sa kanila kung pwede siguro mag-file tayo ng resolution para ma-expand natin yung martial law all throughout the country. Representative Tan, maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you. Magandang umaga. At mga kapuso, inaasahan nga pong bandang alas 4 ngayong hapon ay mag-uumpisa ang pagpapahayag ng State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakaantabay po tayo dyan sa mga magaganap dito sa Batasang Pambansa.